Vapor blanket at saka vapor transport in quenching metals or in cooling metals. So ito yung first phase at second phase nung metal cooling o yung metal quenching na na-vlog natin kanina. Pero i-explain lang natin yung ano to vapor blanket at saka vapor transport. So yung vapor blanket, the moment na mag-contact yung oil at saka yung heated metal, nagkakaroon na sila nagpo-form na ng vapor, no? Yung heat transfer nag-o-occur na. So pag yung sa panday, di ba? Pag yung panday nilagay yung ginawa niyang material na gawa sa bakal doon sa oil, di ba lumalamig yun? Kasi nagkakaroon ng heat transfer. Yun yung first phase. And then yung second phase is yung vapor transport, no? Yung buong metal is nabe-vaporize na. Ibig sabihin, yung vapor na napunta sa isang area nasa buong metal na ngayon. At doon na pumapasok na yung buong metal nagkakaroon na ng heat transfer. No? Wini-withdraw na, natatanggal na yung init, no? Pumapasok na yung latent heat of vaporization para ma-change mo yung state, para pag from mainit, lalamig siya, kailangan para matanggal mo yung init, lalabas yung energy. So minsan, hindi lang langis ang ginagamit. Minsan sa metalworks, yung tinatawag nilang brine. Solution with salt, either sodium chloride or calcium chloride o yung CaCO3. So, mamaya na natin, di ba, vlog yan. Yung brine, no? Pero usually yung sa even yung air. Yung air. Di ba, usually kung wala kayong oil, yung air. Yung sa lolo ko nga, yung metal shop niya, sa pinapahanginan lang yon. So, pag yung air sa environment is nag-contact do sa bakal, nagkakaroon na siya ng vapor. Nabe-vaporize yung yun, conduction at convection naman na pumapasok. Lumalamig siya through convection and conduction. So magandang napag-aaralan natin yung vapor blanket at saka vapor transport. Yan yung dahilan bakit lumalamig yung mga heated materials. So again, another science vlog na naman po. And metallurgy vlog. Okay? Ngayon, ang susunod natin is pag-aaralan natin paano siya sa computer naman o sa electronic devices. So, yun lang po.